What's up guys? Welcome back to my channel! Para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Alec, isang simpleng mamamayan ng bansang Pilipinas! And for today's video, samahan nyo kami pumunta ng The Ruins sa Talisay, Negros Occidental. So, are you excited? Same here! What are you waiting for? Let's get this party started! Day 6 pa rin po ng ating big adventure, and since masyado pang maaga ang 3 p.m. para tapusin ang gala, from nature trip, mag-historical trip naman tayo. Kaya dumiretso na kami sa The Ruins, which is also known as the Taj Mahal of Negros, which is located sa Talisay City. So from Mambucal, sumakay lang kami ng minibus bound to Bacolod City. Same pa rin naman ang pamasahe, 60 pesos. Pero this time, almost 2 hours ang biyahe namin. Now, bumaba naman kami sa may Caltex and sumakay ng modern jeep bound to Bata. Pamasahe is 25 pesos and 20 minutes lang ang biyahe. Bumaba kami sa may Acropolis and then sumakay ng trike diretso sa The Ruins. Pamasahe lang namin nun is 100 pesos. Tatlo na kami. After 10 minutes, narating na namin mismo ang The Ruins! Open pala sila guys daily from 9 a.m. till 8 p.m. except pag may nakabook for an event. Dito makikita ang entrance fee and some reminders pag pumasok na kayo sa mismong venue. Wow! If nagbabalak din kayo na pumunta sa The Ruins, it is best if pumunta kayo ng mga hapon or gabi kasi mas ma-appreciate mo siya because of the lights. Tignan nyo naman, napaka-aesthetic ng itsura niya, 'di ba? Wow! And by the way, very famous din pala tong tour guide sa The Ruins kasi aside sa siya yung PBB 737 third big placer, is napaka-funny pa ng pagnanarrate niya ng history ng The Ruins. His name is si Sir Roger Lucero. Ayan siya guys. As per Kuya Roger, si Don Mariano ang pinakabunsong anak nila Lucio Lacson at Clara Ledesma na parehong taga Iloilo. 8 silang magkakapatid. Ngayon, ang kuya niya na si General Ancieto Lacson became the first revolutionary president in Negros. Kaya pinangalan sa kanya ang Lacson Street sa Bacolod, which is yun yung pinuntahan natin noong day 5. Siya pala ang panglimang anak sa magkakapatid. Si Don Mariano ay nagpakasal kay Maria Braga, which is a Portuguese, and nagkaroon sila ng 10 anak. However, namatay siya nung pinagbubuntis yung pang-11th anak nila kasi nadula siya sa banyo. And after that, 4 days pa nakarating ang doktor sa kanila kaya hindi na siya naabutan. Dahil nung time na yon, hindi pa sementado ang daan at kalesa pa yung gamit nila kaya ganun katagal. After no, nagpakasal naman ulit si Don Mariano to Concepcion Diaz and nagkaroon sila ng 3 pang anak. Si Don Mariano ang nagmamay-ari ng largest sugarcane na may 440 hectares. Pinamana niya to sa mga anak niya sa pamamagitan ng draw lots, kasama na dun syempre yung mansion. Now, since priority lang ang first family, hinati lang sa 10 ang 440 hectares. Ngayon ang mansyon is napunta kay Mercedes Lacson, who is married to Manuel Havellana, and nagkaroon sila ng 12 na anak.
So, naghati-hati ang 12 na anak na yon sa 44 hectares na ari-arian ni Mercedes Lacson, kasama na dun yung mansion. Napunta ngayon kay Ramon Havillana ang mansion na kasama sa 3.6 hectares. And isa sa mga anak niya ang nagka-idea na i-develop ang place. Ang name niya is si Mr. Raymond Havillana. So meaning, pagmamayari na ng mga Havillanas itong mansion. Now, May 2007, nung dinevelop itong mansion, and January 2008, nag-open siya for tourists. Imagine, 67 years na abandoned tong mansion na to, but look at it now. Wow! Today, 2023, it is already a 103-year-old mansion. Grabe, di ba? And ang pinaka-intriguing part nito is noong 1942, nung World War II, this is the Japanese and American War, plinano ng mga Japanese na gawing headquarters or garrison tong mansion na to. However, naunahan sila ng mga Americans. Kaya, ang plano is sinunog nila ang mansion with the consent of the family para hindi magamit ng mga Hapon. So, dahil sa matibay na structure ng mansion, sinunog to in 3 days. Actually, nagtataka sila, paano naman nalaman ng mga Hapon itong the mansion? Wala namang GPS, wala namang Waze noong mga panahon na yon. Yun pala is, yung hardinero daw nila is naging informant ng mga Japanese. What a traitor! Kaya pala siya tinaguri ang Taj Mahal of Negros is because the mansion was built in honor of Don Mariano's wife. It is in memory of her. Minold nila yung initials nila in every post in their house. Ito yung dalawang M facing each other, which means Mariano and Maria. Ang sweet, diba? So let's talk about the structure of the mansion. May wooden floors to dati before masunog and gawa yun sa Nara and Camagong. Ang mga tiles na nakikita nyo, yan pa yung mga original tiles which is galing pa ng Spain. Pati yung fountain, yan din yung original fountain which is still from 1920. Kaya alam nyo, kahit ganito yung itsura ng The Ruins, ma-appreciate mo talaga dahil sa history niya. Kaya naman samot-sari ang mga awards na natatanggap niyo worldwide, and maraming times na dito rin nag-shooting ang mga artista. This is something to be proud of talaga. So I guess that's it for me. I hope may natutunan kayo and I really hope you find this video helpful. Para sa mga hindi pa nagsasubscribe, please do not forget to subscribe to my channel, Alectash Official. Click on the notification bell para lagi kayong updated pag may mga bagong videos tayo na i-upload. After noon is nag-trike na rin kami pa uwi and binaba kami sa may Ceres Station. Pamasahe namin is only 150 pesos. And that's it!